Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin at papaksain si Lucifer na naging Satanas at aalamin ang buong katotohanan sa mga talatang karunungang ipinahayag ng Diyos sa Biblia. Kung ano ang tunay na dahilan kung bakit si Lucifer na naging Satanas nang siya ay sumama ay hindi siya pinatawad ng Diyos. Kung konteksto sa Biblia ang pagbabasihan, ay maraming dahilan kung bakit si Lucifer nang siya ay naging Satanas ay hindi siya pinatawad ng Diyos. Unang kadahilanan, bukod sa siya ang kauna-unahang nilalang na nagkasala sa Diyos ay siya ang unang nakaalam ng mabuti at masama. At nang dahil sa pagkakaalam niya sa mabuti at masama, ay nadilat ang kanyang mga mata na siya ay may kagandahan at kaningningan, na siyang dahilan kaya nagkaroon siya ng asal o pag-uugali na siya ay nagmataas sa Diyos. At nadilat din ang kanyang mga mata na siya ay makapangyarihang anghel, na tanging siya lamang ang pinahirang kirubin ng Diyos at tanging anghel na kanyang itinatag. Nalaman niya na siya lamang ang nasa bundok na banal ng Diyos, na siya lamang ang nagpapanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga, na dahil dito'y nasilaw siya sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kagandahan at kaningningan. Kaya pinili niya na maging masama. Iwinaksi niya ang maging mabuti. Pangalawang kadahilanan kaya hindi siya pinatawad ng Diyos, sapagkat siya ay hindi humingi ng tawad sa Diyos. Bagkus siya ay nagkaroon ng ambisyong maging gaya ng Diyos. Kaya katotohanan siya ay lumaban sa pamunuan ng kataas-taasang Diyos. Kaya pinatututuhanan sa aklat ng Isaias Kabanata 14, talatang 13, na sinabi ni Lucifer sa kanyang sarili na siya ay sasampa sa langit, kanyang itataas ang kanyang luklukan sa itaas ng mga bituin. Siya ay uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. At sinabi pa niya sa talatang 14 na siya ay sasampa sa mga itaas ng kaitaasan sa mga alapap. Siya ay magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Ngunit siya ay hindi nagtagumpay dahil siya ay inihagis sa lupa kasama ng kanyang mga anghel na isinama niyang magrebelde sa Diyos, at sila'y itinaan sa paghuhukom na tulad niyang ihahagis sa parusang apoy na walang hanggan. Pangatlong kadahilanan kaya hindi pinatawad ng Diyos si Satanas ay idinamay niya ang tao sa kasalanan. Dinaya niya at tinukso si Eva, na kung tutuusin, kung hindi niya nadaya si Eva, ang tao ay walang kamatayan. Ang tao ay immortal. Dahil kung uunawain nating mabuti ang konteksto ng Biblia, nilikha ng Diyos ang tao para hindi mamatay. Nilikha niya ang tao para mabuhay magpakailanman. Kaya nga siya lumikha ng punong kahoy ng buhay
na dapat sana yun ang nakain ng tao at hindi yung bunga ng pagkakakilanlan ng mabuti at masama. Kaya nga ang Diyos ay naglagay ng 2 punong kahoy sa halamanan ng Eden. Ang punong kahoy ng buhay na kung yun ang nakain nila ay magkakaroon sila ng buhay magpakailanman. At ang punong kahoy ng pagkakakilanlan ng mabuti at masama na kung susunod sila sa Diyos at hindi nila kakainin ay hindi sila mamamatay. Ngunit nga dahil tinugso si Eva ng ahas na si Lucifer na naging Satanas, kaya ang tao ay nagkasala. Kaya ang tao ay may kamatayan. At dahil nga sa sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ito ay katotohanang ipinahahayag sa Aklat ng Roma, Kabanata 6, talatang 23 sa unang pangungusap na sinasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imahe ng mga pinatutungkulan. God